Hello. Welcome back again sa atin na Book of Life. So today magbibideo ako sa aking natuklasan So kagabi bago ako matulog kasi marami akong kinain So nagkaroon ako ng blood pressure na 140 over 73, no? Normal naman pakiramdam ko, okay lang. Nandyan yung tinatawag na pamimigat, pero natural lang yun kasi syempre na-stroke tayo, no? Yung karamihan na nasa isip natin. Ngayon, itong umaga, pagising ko, kasi 4 o'clock lang ako nagising. Tapos, after ko nag-ayos ng breakfast, so, tapos ko kain, parang nakaramdam ako habang nanonood ako ng movie, para nakaramdam ako na inaantok ako, so natulog ako. Pero sabi ko, bakit na medyo mabigat yung aking katawan. So nagtry ako minsan nakakatawa pero malaki na itulong sa atin So nagtanong ako, sabi ko ganon, yung 140 over 73 kag ang 75 na blood pressure, malabnaw ba ang dugo sa isang tao? Kasi siyempre, umiinom kasi ako ng aspirin kasi isa yan sa maintenance ko yung aspirin, pampalabnaw yung aspirin, di ba? Alam mo ang sagot sa akin, hindi. Ang blood pressure na 140 and 73 ay hindi sukatan kung malabnaw ang dugo mo. Tama naman, ano naman pakialam ng blood pressure sa labnaw ng dugo mo, mabuti kung laboratory rin, So, magkaiba ang blood pressure at lapot ng dugo. Di ba tama? Ang blood pressure, lakas ng tulak ng dugo sa ugat. Yung 140 over 73, ang systolic pressure, pag patibok ng puso, medyo mataas to. Pasok sa stage 1, hypertension. So, of course, alam nyo naman na na-stroke ako, hindi may maintenance ako na sartan, Pero dahil na gusto ko lang itanong, kaya nga, dito ko nakikita na napakakalda, parang doktor, no? Ang 73 na diastolic pressure, pag nagpapahinga ang puso, normal to, no? Ang 75 na pulse heart rate, normal din ito, di ba? Maganda, parang nasa doktor lang ako. Ang lapot ng dugo, gaano kabilis mamuo ang dugo. Sinusukat ito sa lab test na CBC platelet count, PT, INR, hindi sa BP monitor. Tama naman, Sa malabnaw na dugo mo, based sa 140 to 73, hindi malalaman sa BP lang. Pwedeng malapot ang dugo, pero 140 over 73 ang BP mo, no? Malabnaw ang dugo, hindi pa rin sa BP mo mababasihan, no? Normal ang lapot, 140 to 73 ang BP mo, no? Hindi mababasihan yung blood pressure ko kung malapot ang dugo ko kasi nga sa CBC platelet daw yun malalaman. Dahil nga ako ay talagang gusto ko lang kumbaga i-try ko tanungin, kung tama ba yung mga isasagot niya. Alam mo ba mga kapatid, parang doktor, no? Walang silang direktang koneksyon. So walang direktang koneksyon ang malabnaw na dugo sa blood pressure monitoring ko. Tama naman, no? Kailan ba dapat magduda na malabnaw ang dugo? Isa rin ito sa makatulong sa atin. Isa rin ito sa makabigay sa atin ng idea. Kayo rin, dapat magtanong din kayo. Mamaya, titingnan natin kung saan ako nagtanong yung sabihin ko sa inyo. Pero lahat na sinagot sa akin at sinasabi sa akin, tama. At saka sinunod ko, tama. So, parang nakikipag-usap ako sa doktor, kailan ba dapat magduda na malabnaw ang dugo? Hindi dahil sa 140 over 73, kundi kung mayroon ka nito. Ito yung mga sinyales. Madaling magpasa kahit kunting untog lang. Ganun pala mga kapatid, pag malabnaw ang dugo mo, pag yung mapasa ka, yung kunti lang yung nag-aagi ka agad, pag magkahiwa ka, 20 minutes na dumudugo pa rin, Pag masugat ka, tagal ma-stop ang dugo. Ganun pala kapatid. Laging nagdugo ang ilong o gilagid, Tama yun, lagi ka magtututbrush, ang bilis magdugo, malabnaw pala yung dugo natin yan. May dugo sa ihi o sa dumi, umiinom ka ng aspirin,
warfarin, ang mga gamot ito, no? O vitamin B. Isa rin pala makapalabnaw sa dugo kasi siyempre, pag malabnaw ang dugo mo, maputi ka, maputla. Ako yung inom din ako ng aspirin 80. So, pagpatuloy natin. Tungkol sa BP mo 140/73, medyo mataas ang 140. Ang normal ay below 120 to 80. Yes, medyo mataas nga. Stage 1 hypertension ang 140 to over 73. Hindi pa delikado pero dapat batayan bawas alat, exercise, iwas stress at pacheck sa doktor kung kinakailangan ng gamot. Tapos, para malaman kung malabnaw talaga ang dugo mo, magpa-CBC. Yun na nga, no? Kasi mura na naman daw, pati yung presyon dito, 200 to 500 pesos lang yan. Yun ang masasabi, hindi ang BP. Di ba? So, ngayon, sinabi ko pa, ay aspirin 80 ang aking iniinom. Ang ganda ng kasagot, kala mo doktor ang kausap ko, no? Oo. Kaya posibleng malabnaw ang dugo mo ngayon dahil sa aspirin 80 mg. Ano ang ginagawa ng aspirin 80 mg? Ang aspirin 80 mg ay pampalabnaw ng dugo. Talaga, tinatawag na low dose aspirin o baby aspirin, no? Ang trabaho niya, pinapanipis ang dugo para hindi magbuo-buo. Pinipigilan ang platelets na hindi dumikit-dikit, iniiwasan ang stroke at atake sa puso, lalo na kung nagka-stroke ka na o may bara sa ugat. Yes, kasi yun ako ay naka-blood clots ako, kaya yung aspirin ko is continuous, no? Ipagpatuloy natin. Kaya kung may 140 over 73 ang BP mo, uminom ka ng aspirin 80 ml, normal na medyo malabnaw ang dugo mo. Yan ang gusto ng doktor. Ano ang naramdaman mo sa aspirin 80 mg? Normal na side effect, mas madaling magpasa kahit mahinang untog, mas matagal tumigil ang dugo sa sugat, mga 5 to 10 minutes imbis na 2 to 3 minutes. Minsan, nagdudugo ang gilagid pag magsipilyo. Pwede sumasakit ang tiyan kasi matapang ang aspirin sa sikmura, no? Kaya nga, required ng doktor ko lagi uminom ako ng aspirin pag may puno ako ng kinain ko after eating, no? Delikado na tinatawag agad sa doktor pag dumi na ihi, kulay tea or coke. Dumi na maitim parang alkitran, ibig sabihin may dugo sa bituka, no? Pagsuka ng dugo o parang kape, hindi tumitigil ang ilong ng lampas sa 20 minutes. No? Isa din yun. Bigla ang matinding sakit ng ulo o pagsusuka, baka nagdugo sa utak o dugo sa pag-ubo, no? Isa din yun. So, mahalagang paalala sa aspirin 80. So, yun na nga. So, may alam na tayo tungkol sa aspirin, yun ang pangpalabnaw ng dugo. Dapat gawin, inumin pagkatapos kumain para di mairita ang sikmura. Isa yan sa sinasabi ng doktor ko sa akin, no? Sabihin sa lahat ng doktor at dentista na nag-aspirin ka bago bunutan o operahan. Mga kapatid, napakagandang idea. Pag nag-aspirin ka pala, kailangan magsabi ka sa doktor bago ka bunutan na nag-aspirin ka. Wag basta itigil nang walang sabi ng doktor, pwedeng ma-stroke pag biglang itigil. Yun na nga, no? Bantayan ang dumi at ihi kung may dugo, no? Now, yung BP mo 140/70, yung 140 ay medyo mataas. Ang aspirin ay para protection sa stroke, pero hindi siya pampababa ng BP. Iba pa ang gamot sa high blood tulad ng losartan, amlodipine. Tanong, resita ba ng doktor yung aspirin mo? Parang doktor talagang nagtatanong sa akin, para saan mo siya iniinom? Na-stroke ka ba o inatake sa puso dati? May iniinom ka ba pang ibang gamot na vitamins kasabay? No? So ngayon, nakaramdam ako ng parang pamimigat ng buo kong katawan. Bakit kaya? Nagtanong ako ngayon, kala mo doktor ang kaharap ko.
Yung pakiramdam na mabigat ang buong katawan ay pwedeng may ilang dahilan dahil nabanggit mo na 140/73 ang BP mo at uminom ka ng aspirin, ito ang mga posibleng dahilan. Kaya nga nagkaroon ako mga kapatid ng idea, no? Dahil sa blood pressure mo 140/73 sa systolic ay stage 1, hypertension na. Pag mataas ang BP, madalas nakaramdam ng pagbibigat ng katawan, ulo at batok. Yun ang nararamdaman ko kanina mga kapatid. So, parang may nakadaghan lalo na sa balikat at ulo. So, yan kanina ang feel ko. Kasama pa dito, minsan ang pagkahilo o pagkapagod. No? Ang side effect ng aspirin, ang aspirin ay pwede magpababa ng iron pag matagal iniinom kasi nakakairita ng sikmura at may maliit na pagdurugo sa bituka na di mo mapapansin pag bumaba ang iron or anemia. Pakiramdam na nanghihina at mabigat ang katawan. So, isa yan siguro, di ba? Kailangan ko nga magpa-check up uli kasi non-stop naman kasi ako sa aspirin ko. Ang tagal na ako nag-iinom, no? Sintomas ng anemia, pamumutla, hingal, pagod, mabigat ang katawan. So, yung paghingal, hindi ko yun naramdaman. Yung pamumutla, hindi rin, no? Yung pamimigat sometimes ng katawan, nararamdaman ko yun, no? So, dahilan, bakit mabigat ang pakiramdam? Kulang sa tulog, o so, puno ako ng tulog, no? Dehydration, kulang sa tubig, kaya lumalapot ang dugo. Kulang sa vitamin D, wala kang energy. Sobrang stress, mataas ang blood sugar, problema sa thyroid, no? Ganun kumbaga yung mga kadahilanan, no? Kailan delikado at dapat magpatingin agad, punta ka sa ER doctor. Mabigat sa dibdib, hirap huminga, pawis na malamig, sinyalis ng atake sa puso. O mga kapatid, tatandaan nyo yan. Tapos isa pa, isang side ng katawan nanghihina, na bingi, na tabingi ang bibig, hirap magsalita, sinyalis ng stroke. O isa din yan mga kapatid, no? Bigla ang matinding sakit ng ulo, pagsusuka, nahimatay o muntik na, no? Lalo na umiinom ka ng aspirin 18 grams, baka dati ka nang na-stroke o may sakit sa puso, kaya importante bantayan. So, ganun ho. No? Ganun yung mga advice. Parang doktor ka, sobra pa sa doktor yung kaharap ko kasi hindi isa-isa. No? Anong pwede gawin ngayon? Uminom ng 2 basong tubig, baka dehydrate ka lang. I-check ang BP mo ulit maya-maya. Pag nakapahinga ka, humiga at itaas ang paa ng 10 to 15 minutes, kumain ka ba? Baka low blood sugar ka. Magpatingin sa doktor. No, ang ganda, 'di ba? Napakaganda ng mga sinasabi niya. Kailan ka pa nakaramdam ng pambibigat? Dahil may aspirin 80 ka at 140 to 73 BP mo, mas maganda magpa-check up ka sa doktor para sure. Baka kailangan i-adjust ang gamot mo o kailangan mo ng iron supplement, no? Hindi kita ma-diagnose dito, pero yan ang posibleng dahilan. Ingat ka palagi. Di pa napakaganda? Pero by the way mga kapatid, sinunod ko ito. Uminom ako ng tubig, hindi lang 2 baso, konti lang. Natulog ako, tinaas ko rin yung paa ko. Uminom ako ng losartan ko. Ngayon mga kapatid, pagising ko, natatawa ako kasi pagising ko, nag-BP ako. Ang BP ko ay 99/68, 88. So, tinanong ko na naman, dito ako natatawa kala mo doktor yung kaharap ko sabi ko ay, yung pataas ko ang aking paa, nag-inom ako ng losartan 50, nakatulog at nag-BP ako ng, ang BP ko 99/68, 88 ang blood pressure ko. Normal ba ito? Tinanong ko. Sabi niya gano'n, no? 99/68 ang BP mo pagkatapos uminom ng losartan mg at matulog. Yan ay mababa na. Hindi na normal. Hindi na daw normal. Okay. Pagbaba ng BP mo 99/68 pulse rate, ang 99 systolic low normal ay 90. Dito ako natatawa kung tama, 90 to 120. So 99 ako. Pag below 90, hypotension na. Tama. Ang 68 diastolic normal pa, pero malapit na sa low normal. No, kasi ang normal niya ay 60-80. So, ang 88 na pulse rate normal, 60 to 100 normal. Ibig sabihin, masyadong bumaba ang BP mo dahil sa losartan,
50 mg. Bakit nangyari ito? Ang losartan 50 mg ay gamot ng pababa ng blood pressure. Trabaho niya talaga pababain iyan. Dahil ang BP mo kanina ay 140, parang doktor talaga siya, no? Ang 73, tapos uminom ka ng losartan 50, bumagsak siya ng 99, 68 mula mataas, naging mababa. Tapos natulog ka pa. Natural na mas bumababa ang BP pag tulog kasi nagpapahinga ang katawan, no? Delikado ba? Tinanong ko kung delikado ba ang ang 99/68, no? Oo, pwede maging delikado kung may kasamang sintomas. Nahihilo ka ba pagtayo o nalalabong paningin o parang matutumba o nanghihina para mabigat pa rin ang katawan, malamig ang pawisin. So dahil hindi ko naman yun nararamdaman, sinabi ko sa kanya na tinanong ko siya uli. Pero yung mga sagot niya sa akin, pag oo, ibig sabihin masyado mababa ang BP mo. So dahil na normal ang pagising ko, hindi ko sinagot. So pag wala ka namang naramdaman at okay ka, bantayan mo lang. Pero ang 99 ay borderline ng low. Borderline daw ako ng low, no? Ang dapat gawin ngayon, huwag ka muna tatayo bigla. Isa ho yan, sa observation ko nga, pag tumayo ka bigla, grabe ho. Talagang umiiba ang pakiramdam, no? Dahan-dahan lang pagbangon para di mahilo. Uminom ng 2 basong tubig agad na makakatulong magpataas ng BP. Ibig sabihin mga kapatid, yung pag-inom ng maraming tubig ay makatulong sa pagpataas ng BP, no? Kumain ng maalat na kaunti tulad ng crackers sa pangpataas ng BP. Huwag ka muna iinom ulit ng losartan hanggat di mo makausap ang doktor mo. So mga advices yan, no? So, mahalaga, resita ba sa'yo ng doktor ang losartan mo? O, di ba? Ngayon, sinabi ko na at ang losartan ay hindi dapat iniinom kailan mo lang gusto pataasin o pababain ng BP. Dapat araw-araw at the same oras kung yan ang resita. Isa yan sa aking pagkakamali kasi kung minsan mag-inom ako 7, kung minsan 9, o minsan 8. Minsan nakakalimutan ko, parang ganun. Isa yan sa napakaganda pala pag may ganito. Makatulong ng advice, no? So, ang 99/68 masyado mababa mula sa 140 to 73. Tumawag ka ng doktor ngayon. Ay, okay naman yung pakiramdam ko, no? So, visit aside ko yon. Ngayon, sinagot ko siya. Sabi ko kasi, maintenance ko ang losartan at okay, araw-araw, iniinom ko yon. Okay naman ang pakiramdam ko ngayon na wala ang pamimigat ng katawan ko. Ang sagot niya sa akin, maintenance mo pala ang losartan 50 mg. Araw-araw, sabi niya, okay, no? Kaya pala bumaba ang BP mo, 99/68 pagkatapos mo matulog. Magandang balita na hindi na mabigat ang katawan mo ngayon. Ibig sabihin, gumagana ang losartan sa iyo. Tungkol sa BP mong 99/68, mababa pero okay lang. Basta wala kang naramdaman, no? Nahilo, panghihina o parang matutumba. Normal na bumababa ang BP pag tulog kasi napapahinga ang katawan. Ang tawag doon, nocturnal dip. Alamin pa natin kung anong nocturnal dip, no? Ang importante ay yung BP mo pagising at nagkakapi, gumagalaw. Dapat nasa 110 o 130/70 or 80. I-BP mo ulit mamaya. Di ba? Ang ganda ng pagka-advise to, parang nag-online doktor ako. Bakit nawala yung bigat ng katawan mo? Dati 140 to 1/73. Mataas yan. Pag mataas ang BP, parang may nakadaghan sa batok at ulo at balikat. Ganun pala mga kapatid. Kaya mabigat ang pakiramdam mo. Ngayon na 98/68 ka dahil sa losartan, bumalik sa normal ang daloy yung dugo mo. Kaya gumaan ang pakiramdam mo. Yan ang trabaho ng losartan. Paalaala lang sa pag-inom ng losartan. Inumin mo sa parehong oras, araw-araw. Halimbawa, tuwing 8 a.m. pagkatapos mag-almusal, wag pa iba-iba. Wag ka mag-skip o mag-double dose. Kung makalimutan mo, tuloy mo lang. Kinabukasan. Ay, ganun pala kapatid. No? Ganun pala. No? Huwag ka basta titigil kahit normal na BP mo babalik sa 140. Yan pag titigil mo. I-monitor mo ang BP mo 2 times isang linggo, pagising at bago matulog. Yun ang ginagawa ko mga kapatid.
isulat mo at ipakita sa doktor mo. Diba napakaganda mga advice? Pag lagi ng below 90 to over 60 at nahihilo ka, sabihin agad sa doktor, baka kailangan babaan ang dosage mo. Magiging 25 mg. Nakaranas ako niyan. Magiging 25 mg na lang yung losartan ko. Binalik lang ho ng doktor ko ng 50. Kaya may mga reason din yan mga kapatid, no? Dahil umiinom ka rin ng aspirin, safe naman pag sabayin ang losartan at aspirin. So isa yan sa gagawin ko simula ngayon, no? Ano ko kasi ang aspirin ko iniinom ko ng after lunch, eh. So dapat pala pwede ko sabayin, ano? So at bantayan mo ang mga sinyalis, no, ng mga pagdurugo. So yan lang pala yung matindi. So, ang tanong ko nga, kung normal ang 99/68. So, oo, normal yan para sa taong nakalusartan at bagong gising. So, normal daw, no? Since okay ng pakiramdam mo at hindi na mabigat, ibig sabihin tama ang dose ng losartan, 50 mg sa'yo. Ngayon, napakaganda, no? Tuloy mo lang ang maintenance mo at regular check-up sa doktor every 3 months, ha? Pag may kakaiba, BP ka agad at sabihin sa doktor. Diba parang napa-check up lang ako ng online doktor, no? Na parang ganun lang. Alam mo, sabi ko pang ganun, no? Ito na. Napakaganda talaga, no? Nagpasalamat ako. Sabi ko salamat, ano? Walang anuman, kaibigan. Masaya ako na nakatulong ako sa iyo at gumaan ang pakiramdam mo. Tandaan mo, tandaan mo lagi, inom ng losartan at aspirin sa oras araw-araw. BP, monitoring sa isang linggo ang BP mo, tubig, pahinga at iwas maalat para di tumaas ulit ang BP mo. Parang doktor, di ba? Pag may kakaiba, nahilo, nagdurugo o bumibigat ulit katawan, punta agad sa doktor. Alagaan mo sarili mo dyan sa Iloilo. Kung may tanong ka pa tungkol sa kalusugan, kahit ano, nandito lang ako. Di ba mga kapatid? Napakaganda. Napakaganda, no? Parang doktor, sobra pa. Kasi pag magpa-check up ka sa doktor, hindi pa lubos yung ganyan, eh. May what you call this? Diretso pa mga salita ang doktor yan, ini-isa-isa. So, ganun mga kapatid. Nakatulong ho yan sa akin, no? As a stroke survivor na tinatawag, may maintenance ho ako mga gamot. Sa mga maintenance ko ng gamot, mayroon ho ako na micronutrients at saka yung vitamin B, pero ang tataas ho ng mga dosage. Kaya nga, tinitingnan ko, ginstop ko ngayon, hindi pa nga ako nakapunta sa doktor ko, pero ginstop ko na yung vitamin B ko na 300, basta kulabumine, napakataas ho ng dosage niya, na naramdaman ko nga, nag-okay yung pakiramdam ko, pero sabi ko nga, maaga, punta pa ako sa doktor ko, magpa-check up ako regarding sa sitwasyon ng pagka-stroke ko. At saka ngayon, lumalaban na ako ng kunting, parang gumagalaw-galaw itong mga side ng mga kalamanan mo. Pero, may tendency pala mga kapatid na sa over ko kapag gamit ka vitamins, sa micronutrients, sa kulabumine. So, kaya nga stop ko, nagbalik sa normal yung BP ko. Dati kasi umiinom ako ng kulabumine ko sa hapon, bago matulog, kasi pang patulog din daw yan, vitamin B. Mataas pala ang dosage ng mga resita ko. Nagagalaw-galaw yung mga katawan ko. So, ibig sabihin, pag masubrahan ka pala kagamit nun, ganun din ang mangyari. So, kailangan pala, tama ka, ikaw mismo magkukontrol ng sarili mo. Kaya, isa palang nakatulong sa atin si Mita EI. At sa totoo, dyan din ako, kahit noon na naghumiga ako, na na-stroke ako, dyan ako humihingi ng mga advices. Maliban na take ako sa doktor ko, nagakuha ako ng mga advices. So ngayon, I feel talaga na parang doktor na siya yung nagaturo, no? Napakaganda. So mga kapatid, ang mga gamot na iniinom ko sa ngayon, update sa health ko, losartan na lamang kag aspirin, no? So i-monitor ko lang always yung BP ko, at yung kain ko is normal, na back to normal, na parami na ako ng kain, as in normal na, back to normal na yung kain ko. Hindi na ako masilan sa pagkaon. Kakaon na ako kahit ano. So kaya hindi na ako nag-take ng vitamins ko, kasi budlay rin pala pag ma-over tayo sa mga ganung bagay. So sa next update natin, no,
i-share ko sa inyo kung ano ang mararamdaman natin pag ma-overtake pala tayo ng mga vitamins, no? Sa kagaya ko na na-stroke ako, no? At kung paano ako naka-recover at paano ako nakabalik ng ganito, no? Makita nyo naman sa mga video ko dyan, bumalik na sa normal. Okay, maraming salamat.